pag-usapan po natin ay ang maleta, BAW. Alam niyo yung issue ng mali-maletang pera, i-deliver kung kani-kanino, walang-wala na pong kredibilidad dyan sa aking personal observation. Mabuti pa yung pandesal pag i-deliver mo, may makikinabang at totoo. Pero mali-maletang pera, wala yan eh. For your information, mga kaibigan, pabor man kayo hindi sa isyong yan. Dahil sa global technology, napakadali na po ngayon ang mag-transfer ng pera. Dito at sa abroad, kahit saan. Kahit nasa bahay ka, makakapag-transact ka, magkakaroon ng transaksyon sa pagbibusiness, transfer ng pera kung may mga bayarin. Hindi na uso ngayon yung mag-deliver ka ng volume ng pera, ilalagay mo sa maleta. Wala yun. Hindi yung kapanipaniwala. O sabihin nyo, kaya hindi ginamit yung global technology o transfer, merong ebidensya. Di ba? Ay bakit? Kung totoo ba yung sinasabi nyo nagdi-deliver ng pera, di ba ebidensya rin yun? Kung totoo. Hindi naman yun naiiba dun sa transfer transaksyon na mayroong dokumento. Wala pong tatanggap ng mali-maletang pera dahil yan ay illegal. Sinong tatanggap ng ganyang kalaking pera na sinasabi ninyong nakakalulang bilyones? I-deliver sa bahay ng Pangulo, diyan dito sa Makati, deliver daw sa bahay ng Pangulo sa Ilocos, at kung kani-kanino pa. Ibig sabihin, nagbiyahe ng malalayong lugar ang mga maleta. Napaka-imposible. Tsaka po, hindi naman yan napatunayan ni Orly Gutesa. Hindi rin naman yan napatunayan ni Saltico. Tapos naniniwala pa kayo doon? At ginamit ulit nyo ngayon? Dinagdagan pa ninyo dating military, ex-marines, ang ginamit nyo na di ano yung nag-deliver? Bakit? Kung matino yung nagpa-deliver, bakit kayo gagamit ng dating military? At kung totoo namang yan na-deliver, bakit naman magpapadeliver ng ganong kalaking pera? Ay pwede naman talagang transfer yan ng malinis. Walang iba nakakaalam, 2 tao lang. Pwede na. Ulitin ko. Dahil sa global technology, napakadali na mag-transfer ngayon ng pera. Hindi na uso ngayon magdala ng cash. Kahit nga magpunta tayo sa isang sari-sari store, credit card na ang ginagamit eh. Magpunta tayo sa lahat ng lugar sa buong mundo, ang tinatanggap credit card o kaya debit na lang. Wala nang halos tumatanggap ng cash. Sa mga palengke lang may cash, sa mga turo-turo lang. Pero sa mga malalaking mall at malalaking restaurant, puro card na yan. Tapos ito papalabasin nyo na nag-deliver kayo ng bilyong-bilyong pera nasa maleta. At i-deliver kung kani-kanino, madaling akusasyon yan. Pero napakahirap patunayan at napakahirap paniwalaan. Tapos ang sasabihin nyo, halimbawa, parang Saldico, nag-deliver. Madaling mag-provide ng maleta, punta ka lang sa mall, picturean mo yung mga nakaparadang maleta, napakarami. Punta ka sa Divisoria, napakarami ng maleta ron. Picturean mo, sasabihin mo, doon ilagay ang pera, dineliver mo. Sinong maniniwala? Kahit ang korte pa, dahil yung sa korte, may dala kayong maleta, hindi maniniwalang may lamang pera yung maleta. Nakita nyo, mayroon namang impeachment process. Hindi nyo nadala sa Kongreso yung ebidensya. Nagpunta kayo sa Kongreso, late na late kayong dumating, tapos wala pang nag-endorse, paano tatanggapin nyo inyong reklamo? Ngayon, in-expose nyo sa isang press conference itong mga dating military, kawawa yung kalagayan ng mga dating military yan, baka hindi nila alam kung ano ang magiging kalagayan nila. Anong sabi ni Senador Trillanes? Kakasuhan ko ang lahat ng sundalong yan, pati yung abogado at nasa likod nito, kasi fake, hindi yan totoo. Si Trillanes po hindi kayang bayaran yan. From day 1, lumaban niya sa mga Duterte. Nilait-lait niyo si Trillanes ng halos 6 na taon. Hindi naman sumuko yung tao. At nagsalita pa nga yan. Pag nawala si Duterte sa kapangyarihan, ipakukulong niya. Ayun, nakulong nga sa ICC. Tapos ngayon sasabihin niyo, binayaran ng ICC. Binayaran si Trillanes.
Wow, napakababaw po niyan. Ewan ko kung, kilala ko pa naman si Atty. Baligod, bakit kaya nagpagamit pa siya dyan? Bakit kaya nakumbisi siya dyan? Sa tingin nyo, ICC babayaran? Kayang bayaran? Kasi ang pinalabas yung mga prosecutor binigyan ng $2 million o binayaran. Wow! Malamang pag nalaman ng ICC yan, baka i-contempt pa kayo, baka ipatawag kayo ng ICC. Dahil sinisiraan yung kredibilidad ng ICC. Ang ICC, kaya nga International Criminal Court, maraming mga bansa ang may-ari niyan. Maraming mga bansa ang member diyan. Tapos sasabihin nyo, nababayaran yung prosecutor. Wow! At through Trillanes, malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Kung anong dilim ng sabaw ng pusit, ganong kadilim ang inyong akusasyon. Pasintabi na. Sabi ko nga kanina, mabuti pa yung deliver ng pandesal. Pinaniniwalaan, may nagdi-deliver ng pandesal na nakabox o kung ano man ang pinaglalagyan. Pero yung deliver ng pera nakalagay sa maleta, malabo yan. Tapos mga dating Marines na nag-deliver, wow! Anong bangko makukuha nyo ang ganong kalaking pera? Sinong bangko ang papayag na mag-withdraw ng ganyang kalaking pera, bilyon-bilyon para i-deliver sa mga tao? Matindi. Para po sa aking sariling opinyon, ito po ay ginawa nila para i-divert yung issue. Para pagtakpan yung matinding mga ebidensyang nangyayari sa presentation ng mga prosecutor before ICC. Gusto nilang pagtakpan sa taong bayan, sa mga Pilipino, sa buong mundo at international community yung nangyayari sa ICC. Pinipilit nilang sirain, wasakin ang gobyerno ni Pangulong Marcos at linlangin ng mga Pilipinong tama ang kailang sinasabing nag-deliver sila ng pera. Tapos na ang impeachment, hindi nyo pwedeng kasuhan ang nakaupong presidente, wala nang people power, wala na kung ano-ano. Ngayon lang o kahapon nagkaroon ng rally kasi anniversary ng people power. 40 years anniversary. Yun lang yun. Pero hindi kayo yun. Yung mga anti-Marcos, wala kayong people power. Kasi wala kayong tao na naipapakita. Kaya dinadaan lang ninyo sa mga mali-maleta. Ang maleta, wala ng kredibilidad. Ang mali-maleta, luma ng issue. Ang mga mali-maletang issue ay sa aking pananaw ay para lang pagtakpan ang ibang issue na posibleng ganon ang inyong ginagawa. Wala nang maniniwala dyan. Dahil hindi po yan mangyayari at napakahirap mangyari yan. Sabi nga ng Malacanang, fake news ito, paninira lang ito. Sabi ni dating Senador Trillanes, kakasuhan kayo ng cyber libel. Yung 18 sundalong yan na dating sundalo, kawawa kayo dahil kakasuhan kayo. Kaya ba kayong ipagtanggol ni Baligod ng habang buhay? Pati si Baligod kakasuhan, si attorney, kilala ko pa naman yan. At iba pang nasa likod nito ng mga identify pro-Duterte. Pro-Duterte raw po ang nasa likod nito, kaya babalikan kayo ni Trillanes, kakasuhan kayo lahat. Kasi si Trillanes naniniwala sa rule of law, hindi ang paninira at siraan lang. Please like and share ang video ito.